Ang mga programa kang gobyerno lokal sa tuyang pag-urulayan, mga isyong napapanahon sa tuyang diskuteron. Digdi sa programa kan Lambang Nagenyo, ang nagangunyan, nadadangog na, nadadalan pa. Kaiba, si Kadamay Alan Riondanga asing Kadamay Nick Motos. Tuyong Sabado, alas 9:30 hasta alas 10:30 ng pagkaaga sa PBN, TV5 asin DZOK 97.5 FM na. Ang Lambang Nagenyo, dapat may pakiaram sa lambang nangyayari, dapat may aral. Ang nagangunyan sa tuyang antabayan. Diyos maraming sabat ng pag-agang mga tugang. Welcome po sa programang Nagangunyan. Petsa 16, bulan na Nobyembre, taon 2013. Ini po si Alan Riondanga. Nick Motos Jr. Diyos maraming naaga po sa inyo ko, boss. Welcome po sa programang Ang Nagangunyan. Maray na aga mga tugang, welcome po giraray, digi sa programa. Ang programa po kang gobyerno lokal kan siyudad ng Naga, manungod po sa mga nangyayari, mga aktibidad, mga issues na kinakaimbeltuhan po kang gobyerno lokal kang siyudad ng Naga. Aban-aban mga tugang, siguro po aratsan, makaibanan ta po na City Budget Officer kan siyudad ng Naga, si Mr. Frank Mendoza, tangarig pong i-diskutir sa tuya sa mga bagay-bagay, manungod po sa Central Business Central Bus Business Terminal, CBD Terminal. Ano po ang mga gibuhon na dyan kang gobyerno lokal kang siyudad ng Naga, ninhuli po dumambaga sa kuyan, sa, yun po baga naging issue na sa maninlain ng mga media station, di po sa laog kang siyudad nin Naga, kaya po para sa matawanan kita ng pagkaklaro, matawanan po kita ng linaw sa mga gigiribon po kang gobyerno lokal, sa mga masunod na aldaw, manungod po sa Central Bus Terminal. At yan po pinag-aatalat lang po niya to ang chairman kan Technical Working Group, as in ang City Budget Officer kan gobyerno lokal kan siyudad ng Naga na si Mr. Frank Mendoza. Roger. Mientras tanto, partner, ibutang pasalamatan sa tuyang partner station man duman sa Ibong, sa technical department kang DWKM 100.7. Nadadawag po nito kami duman simultaneous. As in, nadadawag man kita partner sa DWEB sa Rinconada, as in duman sa Partido Relay Station kang DWKM. Marahay na aga po, sa kabos na mga parantabay sa partido sa siyudad ng Naga, sa Intero pong Tercer Distrito ang Camarines Sur, marahay na aga po sa Indo Kabos. As in para po duman sa buot, makisumaro sa moyang programa, ngunyan, pwede nyo pa mag-text sa moyang text hotline na 0928-866-8220. O kung dahil sa text hotline kang DZOK, 0999-506-1111. Kung gusto mo po nitong makatext duman sa DWKM, pwede kang mag-text sa 0948-750-0008. Yan. Yan. Ngunyan mga tugang, antes po ka ito mga mayor yatong tema, paabotong talang po ning maugmang pagbati, ang yung City Administrator. Yan. Mr. June Mongoso, ning maugma pong kumpleanyo. Sir June, happy birthday po. Happy birthday, sir. Hawyang na. Hawyang pa. Maugmang kumpleanyo po sa tamuyang City Administrator na si Mr. June Mongoso. And ini mga tugang, ngunyan na mga nakalaing aldaw, namamansayan ta na baga partner, mga tugang, na igwanang mga, mga refugees, mga survivors kang Yolanda hit provinces, mga evacuees, mga refugees, hali po duman sa may probinsya kan Samar, Leyte, sa Visayas area. Kuyan po mga tugang, may nagkakailing na po kita, namamansayan ta na kuyan, nag-aaragi na digdi sa laog kan siyudad ng Naga, pasirigon sa Metro Manila. Kumbaga, igwa na po mga nag-stop over mga tugang, digi sa laog kan siyudad ng Naga. Totoo yan, Kadamay Allen. In fact nga igwa nga ning barita baga sa bawang aga, between 3 to 4 in the morning, may na-aksidente duman na sa rumbas, sa may Del Gallego, na kung sain ang imbeltong mga sakayan, iyo ang sarong bus na hali sa Tacloban. As in sakay dito mga biktima, mga taga-Tacloban na buot nang maghali duman sa Tacloban kasama Kadamay Allen.
mapasirin na Kutang Manila kailang nakasumpong ni aksidente duman sa Del Gallego. Yan, ito sa Raymond Bus, nagkabaranggaan. Yan, saka Raymond Bus po da nakabangga. Asin na mamundo nga ni nabarita ko niya na aga ta. So bago habang nag-monitor kitang aga, amay pa. Nasa 5 na da katao ang nagadan partner. Pero duman sa lado ko itong mga haling Tacloban, si driver lang kang si Bas ang nagadan. Pero may mga nagkapirang mga irido asin ang iba nga ni da pigdarana sa St. John sa Mother City Hospital. So, yan po mga itong makamurmundong bareta na atang kuya na may exodus na nga ni nangyayari. Tapos, kaya ining ispersuta mo niyan, yung magtauning asistensya asin na man natabang na may itatao kang gobyerno lokal kang Naga para duman sa mga mahapit sa siyudad kang Naga, makakan, magpahingalo. Bukas ang satuyang JMR Coliseum. Pinagdirihira na po mga tugang ni Alcalde Jan Bongat, ang satuya pong Public Safety Office and City Social Welfare and Development Office. Asin po ang Naga City Disaster Risk Reduction Management Office, na bukasan po ang JSM Robredo Coliseum bilang pong lugar ng pahingaluan, lugar ng pagpahingalo, lugar na kung saan po pwedeng pakanon, libre pong papakanon, pagparigos, tawanan ng asistensya medikal, itong mga biktima kan Typhoon Yolanda nag-aagi po digisa sa tuyang lugar at yan po nga ni mga itong na hapon maburugtak naman kami katong mga signages ito bagang abiso sa gabos pong mga evacuees na magpasiringo na lang sa JSM Robredo Coliseum para po duman makakakan makapagkarigos, makapagpreparar antes po sinda makapagbiyahe pasiringon sa Metro Manila. Takadaklan po kaya mga tugang sa Metro Manila ruta ang destinasyon. Si mga partidaryo po duman naghaharalat naman. So yan po ang kasugaan ni Alcalde Jan Bongat. Siring man mga tugang mga kakampi sa mga kadamay sa tuya pong alkalde nagsugo naman po baga na magpaluwas ning 1 milyon pesos hali po sa calamity fund sa local disaster risk management fund kang gobyerno lokal kang syudad para po ikatabang duman sa mga biktima kan Typhoon Yolanda sa Visayas region ito kaya mga tong inot na plano itao sa cash duman sa lugar kaya lang po ang problema base po duman sa impormasyon na naguno niya to sa mga typhoon hit areas mahi naman po duman babakalan ning man na pagkakan man na pwedeng i-assistensya niya to kaya ang gibo po mga tugang babakalo na kang gobyerno lokal si mga goods digita na i-repack sa Naga kaya po mga ipuan niya mga tugang mga volunteers sa repacking kaya po kami maabiso po kami mag-antabay lang po duman sa Facebook account o ma-text po kami sa mga radio stations all over the city of Naga for call of sa mga volunteers na magtapang po mag-repack kasi very immediate na mga tugang nagkukulang-kulang so ulo sabi ta nga ni Ken dakul so mga relief na gaabot dahil lang sa nadidistribute on time sa mga typhoon hit areas. Pero may maray na barita kasubanggi medyo aralawig na si inaabot partner na areas ninhulita nagpupo na mag-airdrop ning mga relief goods tong mga air assets kang US kang Singapore asin na ang pangapudan kan si mga tugang taduman sa Visayas areas duman sa Tacloban particularly iyo ang bagas ang primero ndang kaipuanan bagas asin itong mga ready to eat food itong dahil na kaipuanan na partner na magluto pa itong like mga canned goods ang noodles nga ni partner medyo may kasakitan ta mapasin nang nakukuha na ning tultul na tubig yan kaya ang pangapudan na duwang major items rice and canned food yan kaya ang sarot na bang medyos nga ni dyan partner gibuhon mga kadamay mga kakampi ang gibuhon ta po digdiyo sa loob ng syudad ng Naga baka po i-centralize na ang relief efforts duman sa JSM Robredo Coliseum tangarig pong sararuan na ang paghaul sararuan na po ang pagpadarata kasababay na po kaning i-repack kan local government unit kasabay na dyan mga tugang si mga used clothing sa indo pong mga dadaraw na mga canned goods mga dilata mga
mga noodles, mga ano pa, mga toiletries, ano? Ngunyan kaipon mga tugang mga toiletries, ano? Toiletries, kandila. Kandila. Dumaning kuryente, posporo. Iyan ang mga primero mga pangangaipo duman. Kunong kuning oportunidad na partner, pasalamatan ko sa mga kaibanan na nainot nang nagkondusir ng relief operations. Itong mga kaibanan ko po sa GMR movement, as in ang Naga City People's Council, na nagkukondusir ng relief operations dito sa Plaza Quezon. Nagpuon kami duman kang Sunday, as in sabot ngunya na aldaw, sige-sige pa ang pagkolekta duman ng ano. As in ang kasuugma si paghapit ko duman, ang saro sa kinukulang-kulang duman sa Plaza Quezon na partner, iyo ang mga empty sacks, itong mga sako. At bubuktakan katong mga bado. Dakol naman duman na sort out na mga bado, mga pantalon, t-shirts, mga tamong. Ang kinoproblema naman niyan, habang kaya partner duman ang process, habang nag-aabot ang mga ayuda, itong mga padarakang mga kababayan na gusto magtabang, insigida pigsusort mi na, piglalag na sa sako, tangaring day mapano na maray si Plaza Quezon. So far, igwa na kami duman siguro kulang-kulang na sa 5 truckloads na relief goods. Kaya ang pangapudan po, kung igwa ka mo dyan mga ekstrang sako, kung pwede po nindong madara duman sa Plaza Quezon, tangaring makadagdag duman sa mga bubugtakan takang relief goods. And sabi ta nga ni Ken, kuya ba, tiba at decentralized na ang relief efforts paduman sa Jesse Robredo Coliseum. Baka matapos naman doon sa Plaza Quezon, ibaliw na lang sa GM. Ibaliw na lang po duman. Dahil po mga tugang, mas maray po kayang, sentralisado na ang hirota. Para po sigabos na kulangan duman sa city government na side, mga taparang kato mga private mga private assistance na pinagkatopo kang pribadong sektor. Sa kapalan partner, igwa pa, idagdag ko lang ba, ako lang ni Malingawan, igwa na bakit itong grupo na Angelo Astro na nakapadara na dumaning team, kang suog mapigadangog ko ang saro duman na pigahanap. Maray nga ni Datay Gusinandara sa Glenda, bulong. Bulong ang kaipuanan, pero dapat po daalagan ng label, partner. At duman sa kadakulan, saka kay hidalian baga kang pag-distribute. Kuminsan, maski dahi man nakaipuanan si bulong, iyong nakukuanin ng bulong. Kaya dapat malagan na ng label itong pang-abo, itong sa mga pain reliever, itong mga antibiotics, may isuway-suway na tabaka dalugod. Kung ano ang magkadarampot duman ka sa tuyang mga tugang, baka lugod makaraot sa indang salud. Kasala si bulong na makukuha. Siring man pala, paabulan taman pala ning ning marahay na aga, ang po mga katugangan ng mga artist, na padagos-dagos man ang pagtabang sa tipon, magkakanig ko pong pundo na pantabang dito sa concert. Garong niyan, garong concert ko niyan. Pero kanso ko po mga tugang pinag-ibo man kan mga Bicolano artist, itong sa indabagang pagpabakal ng mga libro, painting, na kung saan po, itong gabos ng mga proceeds, kan mga pinagpabakal na mga art materials, si mga gibuninda. Ang kuingat mga tugang madalagan, ang proceeds ito madalagan sa gabos po ito, madalagan sa relief efforts digi po sa Typhoon Yolanda victims diyan sa may Visayas region. Siring man kita partner sa City Hall, apwera katubagang ginigibo niya tong governmental, kita man sa laog igwa man kitang internal, sa laog kan mga empleyado nag-aarambag-ambagan, nagpa-pass the hat kita. Tangarig makatipon maning pwede tang ikadagdag pa ikatao sa para po sa mga Typhoon Yolanda victims And dakulo mga relief efforts kunyan mga tugang, dakulo mga fundraising efforts para makatabang kaya po na po sigurong pagsararuna para po ma-facilitate na makaabot siya duman sa mga tinamaan kan bagyong Yolanda. Ang nakakaugma di partner itong igwang mga donor na mga aki na pigruluwas sa indang mga alkansya, sa indang mga balon, pigruluwas, pigdodonate, maitaulang sa mga biktima kang Typhoon Yolanda. Kaya naugma kitang maray kaning mga esperso kaning mga kaakian at their young age, nahihiling mo na kung ano ang sa indang pagmakulog sa kapwa tao, as in mga lalo na duman sa mga naging biktima. Igwadig din text partner dumanda sa opisina ni Congresswoman Lenny, igwa maning mga relief goods siguro iko-consolidate lang ini tangaring
makasalak na duman sa initial menting ipapadarata duman siguro baka early next week na yan siguro ano partner. Duman po baga sa kuya igwa kita nabasang post ki partner ki Alec ki Alex Santos confirm mga tugang igwa mga oras lang, igwa mga oras, may mga panahon kung saan po nag-aaragian mga truck itong schedule ka nag-aagi sa Naga. Igwa nga alas 12 din pagkaudto, igwang banggi, igwang alas 6 nin pagkaaga. Iyan pati mga tugang mahihiling taman mahariri sa taman na hali yan sa Visayas region kaya po kung may mahiling po kita especialmente po dyan sa mga parting del Rosario, Concepcion Grande, Concepcion Pequeña, kung pwede po pakiulayan ta lang si mga kunangay po pong asistensya. Paduman mo lang po na po sa GSM Robredo Coliseum Taduman po igwa ng pinagigibo sa tuyang Naga City Disaster Risk Reduction Management Office CSW ning Assistance Center. Kung saan po may pagkakan, may bulong para po duman sa mga biktima Typhoon Yolanda. Sirig man siguro itong kuyan mga partner aramtan na itong mga truck may problema ito sa gasolina. Correct. May problema ito sa krudo. Kaya po, siring man, ang instruction ni Mayor John Bongat, gabos na trucks na mahatuduman na itong haling Tacloban, asistensyan ta naman diretso ning krudo. Ang dakol na pangapudan partner, iyo ang maresolberan da itong pagdakol kang mga auto duman sa port kang Matnog. Mahal kasi bareta bagat 10 kilometers na ang... Oo, kasugma almost 10 kilometers na po mga tugang ang laba. As in, ini ang pinapangapudan na duman sa mga opisyalis kang Sorsogon. Kung pwede po daang mahidali ang pagbukas kang Bulan Port. Tanganing itong iba pang mga nakatila duman sa Matnog, mai-guide na duman sa ibang port. Ako nga pigi-imagine ko partner, duman baga sa day possible kung sa tabako pasakayon itong ibang mga relief trucks. Takong araw po kaning mga 10 kilometers na ang laba kang mga auto. As in, ang dangog ko sa mga partner, garo 11 sa ng Roro. Roro ang available. So, garo balang maray ang pagtransportar. Kaya ang pangapudan makapagbukas pa ning ibang way kung paano sinda maitransport. Yan. Bueno, mga tugang sana pagtarabang-tabangan tani padagos ta ang pagtarabagan niya para po digi sa mga biktima ning bagyong Yolanda. Ang kuya po nindo ang sa indo pong mga tugang digi sa Naga kung ito po bagang kung may nakakaantabay na mga taga Leyte, taga Samar, kami po mga taga Naga, katulong po ninyo kami. Meron po kaming assistance center diyan sa GSM Robredo Coliseum. Diyan lang po kayo, libre yung inyong yung mga pangailangan ninyo, may mag-a-assist po sa inyo diyan sa lugar na yan. May texting di partner, alin sa kaibanan ng mga amigo to sa NCPC na kung sa insin na nagkukondisir ning paglinig katong mga relief si mga bado. Oo, ang texting di may nagahara bunda kan si mga piglabahanin ng relief goods, relief cloths. Dumani sa may parte kang Metro Naga Sports Complex. Kaya pakiulayan to si mga kababayan ta duman na daiman ko tanin na pagpakiaraman itong mga nakasarablay duman na mga nilabahan kan sa tuyang mga volunteers. Kaya yan po mga tugang ipapadara po yan duman sa mga biktima kang Typhoon Yolanda. As in siguro isipon na lang nindo na mas igwang nangangaipoken mga tigralabahan na ng mga bado kaysa sa tuya digdi sa siyudad kang Naga. Kaya kung pwede po pakiulay lang na dahil do pagpakiaraman itong mga pigralabahan na. Okay. Yan, sabi nga ni Kuyan mas may biniyaan pa nga ni kita kang kagurang dahil kita tinamaan ning bagyo. Kumbaga dahil namin do pagmitiran iyan mga bado na iyan. Dapat nga ni dagdagan. Yan. Bueno, sa pagkabalik po mga tugang kang programa nga nagangunyan, makakulay po niya to si Mr. Frank Mendoza, ang City Budget Officer kang syudad. Sirig man po iyon Technical Working Group Chairman ini po bagang Transition Committee kan
pag-take over, ano, kung i-take over na po ang Central Bus Terminal, ano. Ini po, kikibunta sa pagbabalik ang programang Anaga Ngunyan. Mga impormasyon, hali sa mga isyo kan sudah sa tuyang diskutidor. Sa pamamayan ni Mayor John Bonga asin Vice Mayor Nelson Ligason. Magyanyo kasi mag-antaba sa Anaga Ngunyan. Kaiba, si Paano mo yung danga si Nico Motos. Uling sa pagkakas sa Merenega may pakialam sa lambang nangyayari dapat makialam. Magandabay. I-like and give the page ng Unang Pag-Ulit Kanyaga www.facebook.com/SMagazine at ibang na highlights this Magandang ba ng Naga? Mahal, kahit ito. Dapat kada bang set, alam ko ito set. Bayan mga tuga, no? Balik po kita sa programang Anaga Ngunyan, ano? Arap kan sabi ta, mga kaibanan po niya to ang satuyang City Budget Officer, asin po ang chairman po kan Technical Working Committee, kan Central Business Terminal Transition Team. Alagad, antes po kayo mga tugang, maot bilang po palang kamong impormaran, asin imbitaran, na sa maabot pong Martes, ano, ang sangguniang paglungsod po, ano, sa pamamayo po ni Vice Mayor Nelson Ligason, ilalansar na po mga tugang, ibubungsod na itong sa indang sangguniang paglungsod Student Participation Program, ano, kung sa hindi po mga tugang, itong mga estudyante kan manlain-lain pong mga koleyo asin mga universidad digi po sa laog kan Ciudad Dignaga, luwas man o laog kang Ciudad Dignaga, pwede po magpartisipar, ano, directly duman po sa mga matters kang sangguniang paglungsod. So during the recess, garo mga tugang si mga estudyante tatawanan nin pagkakataon na maghapot asin makapagpartisipar direkta duman sa pag-urulay kan sangguniang paglungsod kang Ciudad Dignaga. So garo po ini mga tugang ko yan, ano, every Tuesday igwang panahon ng mga estudyante na hapoton tawanan ng paliwanag, ano, kan sa tuyo po mga miyembros kan sangguniang paglungsod sa pamamayo po ni Vice Mayor Nelson Ligason. Hindi po mga tugang, ang paglansar po kaniyo gigibuhon sa Petsa 19, ano, sa Martes na po yan, dyan po sa laog kan sangguniang paglungsod Session Hall, dyan po sa may City Hall. So, ano po ang sabi ng mga tugang, ano, kaibanan ta po kunyan mga tugang, chairperson kan Technical Working Group kan Central Bus Terminal Transition Team. Tayo ni po bagang mga itong isyong iniyo, sa laog po siguro ning labi sarong simana naging issue mga radio sa laog kang Ciudad Dignaga. So para po matawanan kita ning pagkaklaro, matawanan po kita nin magkakanigong informasyon, manungod po sa mga paghiro, matawanan po kita ning linaw sa mga paghiro kan gobyerno lokal kang Ciudad Dignaga. Mga tugang Mr. Frank Mendoza, ang City Budget Officer kang Ciudad Dignaga. Sir Frank, good morning po. Maray na agalan, asin Nick, asin sa kabus po naghihinan nyo gigi sa programang ini. Good morning, sir. Mm-hmm.
Sir, si Alcalde Jan Bongat, aram ta po may pinagpaluwas ng executive order na pinagkikrear po baga itong Garo Transition Team para po sa pagmanihar kan Central Bus Terminal. Ini po base man ini duman sa sarong resolusyon na pinagpaluwas kang City Development Council manungod po baga digi sa issue kan terminal. Siguro sir para po sa kaaraman kan mga sa itong mga parahinan nyug, ano po ang magiging trabaho kan transition team? As in, ano magiging trabaho kan TWD na pinag-crear ni Alcalde Jan Bongat? Initabing Central Bus Terminal Transition Committee, pinag-crear ini ni Mayor, tanganing preparado ang syudad kung sakasakaling i-take over ini sa January 1. As in, ang pag-take over po, igwa na pong sanction kan City Development Council, sa na nakasalang yan sa Sangguniang Panlungsod, as in within the month. Mapaluwas po ni position man ang Sangguniang Panlungsod kung ano talaga ang magiging official stand kan city pag-abot sa Central Bus Terminal. Pero very clear po na ang kontrata kang FPM Corporation nag-expire po yan kan July and was only extended up to December. So whether we like it or not, talagang dapat mag-asumir po ang syudad by January 1, tamay pong ma-operate kan Central Bus Terminal. Kumbaga, out of necessity, dapat po ready ang syudad na mag-asumir kan responsibility niyan. Ngunit tabi ilan saka Nick, mas maray na aram kan syudad kung ano ang for instance, ano ang revenue kan terminal, ano ang gasto kan terminal, paano pagpadalagan kan terminal, sari say dapat ang taong yaon dyan. Yan po mga bagay-bagay na yan, saan kunya pinag-aaram ta. In fact, halip ako naman sa terminal, kunya na Aldaw, may mga tao pa kita naka-deploy duman. Ang purpose po nila, i-monitor ang naglalaog, nagluluwas na buses. Si City Treasurer's Office po, nag-ikot naman sa mga stalls. Ang purpose po kayan, maaraman, pirat talaga niya dyan. Pero ang binabayad, ano mga transaksyon with the existing operator, as in, iba pa pong bagay na may impact sa revenue kan terminal. Maliban dyan, may mga tao kita nag-i-interview sa mga vendor, pati na po itong mga carts na yaon sa luwas, yan po inaaram ta, para mabilog ta, kung sakaling kita mag-operate, ano po si mga punto, kaya mga bagay-bagay na dapat ang bantayan, tanganing dai ma-erode sa revenue kang Central Bus Terminal. Ining plano kang gobyerno lokal na mag-take over kang operation kang bus terminal. Ano ang magiging senaryo kani? Will this be for 6 months, 1 year, or until what time ini gigibuon kang gobyerno lokal kang naga? Ang pinagtao pong mandato kang City Development Council na iyan po pending ko niya sa Sangguniang Panlungsod, 1 year. Kumbaga interim basis lang. Ini po dahil sa pagtubod na mas maray po ang pribadong sektor na yung mag-operate kang Central Bus Terminal kaysa gobyerno. Aram ta po baga ang gobyerno inefficient. Ako na po yan. Yan ang nature kang gobyerno. Tano po tayo inefficient. Dinhuli ta whether malugi sa oda sige dalagan. Pero ang pribadong sektor po, kay po ang kumita. So mahanap siyang paagi na mas gulpi magdyan, mas maray ang serbisyo, as in mas maray po ang operation kan Central Bus Terminal. So ini po temporary. Para po duman na Sir Frank duman sa mga nagdadarangog ng mga stall holders sa mga terminal personnels. Ano po ang magiging kamugtakan ninda kung sakasakaling ang gobyerno lokal na kang naga ang magpadalagan kang terminal? Kasud po nag-meeting, pinapot po ni Mayor si Gabos na stallholder. Halos 90% po kang present stallholder sa Central Bus Terminal. Pati na po si mga itong yapo sa poste, nagduruman po. Ang primero pong pinagsabi ni Mayor, automatic by January 1, magkakaigwa pong reduction sa rental, sa stalls by 10%. Ini po, in contrast naman sa mangyayari ko tang 5% increase sa indang kontrata, kung sakaling padagos-dagos po ang pagkapot kang existing operator. Tawag po kayang condition sa contract na may annual increase, kumbaga escalation clause. So instead po of a 5% increase, makakaigwa po ng 10% reduction sa stalls. Hindi pong 10% pinag-compute na po yun niyo, as in may pong adverse impact sa revenue position kang Central Bus Terminal. Maliban po dyan, duman mo sa meeting na pinag-ibo kasudma, pinag-anunsyo po ni Mayor na itong ban na ngunyan yaon sa Coliseum, JMR Coliseum, iyan po ililipat man po duman sa parking area, duman po sa luwas, itong private parking area kang Central Bus Terminal. So ini po mataong dagdag nakita duman sa mga tenants kang nasabing terminal. Sir, so maluwas po ang sa itong pag-take over mga January 1.
So meaning to say po, pagsabay kang pagputok kan pagsabat niya to kang bagong taon, iyo man ang oras kan pag-take over kang gobyerno lokal kang Ciudad ng Naga. Ini sa periodong ini, halimbawa pag take over yang kang gobyerno lokal kang syudad, may napag-orulayan na po ba o granting po baga aprobahan kang sangguniang paglungsod, so take over. May napag-urulayan na po ba ang transition committee or mga maski po initial na urulay kung ano po ang magiging sistema kang pagpadalagan? Kasi po, igo mga issue igo po mga kahaputan, ano ba handa ba ang gobyerno lokal talaga na i-take over ang terminal? Ano po ba kita, may kakayahan ba talaga kitang padalagaan nun siya as a private entity na tayo po bagang terminal, aranta is kuya ni public utility facility. Yan po ang mga hapot kan mga kaymanwa niya to na may nakikiaraman digi sa tuyang urulay sa Central Bus Terminal. Sa linggo tabi Len ang hapot whether kayo daw kang gobyerno lokal. Sa linggo kuya na yan mutin academic. Ta whether we like it or not talagang dapat i-assume kang City Hall ang operation kang Central Bus Terminal. Kung may kitang kakayahan, as in admitted man yan, tapos kung kita mga terminal operator, dapat mag-develop kita ng kakayahan. As in yan po mangyayari sa pagini pag-aadal. So sa kunya po, yun na yan ang ginigibot tinitipon tayo si mga datos, informasyon, manugod po sa operation ng Central Bus Terminal. Ito pong aktual. Bako itong istorya sa tuya, kundi may mga tao po kita na on the field from 4 a.m. Kumisan nga ni po alas 2 ng aga, yaon na po. So bago pong aga, alas 2 si tao to yaon na duman. Hanggang alas 10 ng Bangi or Biyan. Ang purpose po kayan, magtaw sa tuwing information, paano naghihiro ang terminal. As in, base po dyan, ma-formulate kita ng plano, paano ito magpapadalaganan ang terminal. Yan pong mga bagay-bagay na yan. Iyon po sisaro sa mga mayor na mandato kang Transition Committee. May dagdag ko palang tabi, Alan, saka Nick. Sa meeting kasud, pinag-asugurar po ni Mayor na mayong hahalion sa mga stallholders. Basta kooperar po sila sa City Hall. Ano pong kooperasyon ang hinahagad? Number 1, dapat po isumiter po sa City Hall through the City Treasurer's Office kopya kang kontrata ninda with FPM Corporation. Pandua, ito pong kopya kang mga utility bills sa tubig asin sa kuryente. Pantulo, dapat po preparado man sinda na magtaoning deposito para po sa arkilakan sa indang stall. Less 10% po yan. Naghapot po si mga stallholder, bakuaning hapot, kundi nag-question, ano daw po ngaya perpetual ng kaputan kan syudad ang Central Bus Terminal. Ang paninindugan po dyan, parehas manggiraray, nagtutubod po kita na mas maray ang pribadong sektor. Ang sarong advantage tabi Len kung City Hall ang magkapot, dawa in the interim lang, temporarily. Maaraman ta si totoo managot sa terminal. Kaya pag pinabit ta po iniyo, di kita buta. Aram ta ko ano dapat si floor price na isasabi ta sa tuyang bidding documents. Bakong araw ko niya na garo blind po kita kung ano lang si estimate guesstimate nga ni. O kaya kung ano po si sinabi sa tuyang mga proponent, kumisan baka iyo pong mailagta sa floor price. Pero now, dahil na kita masasabihan, kita pong masabi ano ang tamang floor price. Tanganing makita ang syudad, siyempre makita man si operator. Ini sir, since siguro sa mga gusto kan si mga stakeholders naman kung pwedeng perpetual na ang pag-take over na sabi mo nga ni interim man lang sa tuya. Ano ang digihiling digdi yung mga pasaro baga sa mga pigahagad iyo ma-improve ang services, ma-improve ang kondisyon kang sa tuyang Central Bus Terminal. Ano po apoyra katong pag-aadal kang gobyerno kung paano papadalagan ang terminal. Ano pa po ang ano ang mga pwede ta pang i-expect na improvements na ilalaag kang City Hall o kang City Government of Naga sa Central Bus Terminal? Over the past weeks, si mga tao po kang City Engineer's Office, nag-iikot po dyan, halos every other day. Ano pang ginigibo ninda? Ina-identify itong mga dapat immediatamente mapakarahay, ma-repair. Halimbawa, sa mga tukawan, mga salming, mga ilaw, asin kung ano po pong bagay. Sa pagkikipag-ulay may man po duman sa mga stallholder, nagsabi po si Sarong, ito pong ibang mga stallholder na nagtuturo na daan sa indang kisame. Ugaman nagsabi na medyo may parang po si drainage o kaya itong septic tank. Pati po yung mga bagay-bagay na yan, by January 1, pupunan ta po yan. Pati na po ang power supply kaya piniprepare ta na po. Uga na pong program ang CEO na
kung ano po ang capacity required, naka-ready na po si Baba Kaluntat. Kung sakaling data makuha si transformer, at least by January 1, ready po kitang i-shift si power source. Kapos pong bagay niya na ginigibo na po. Pag-abot naman sa mga tao, ito pong mamanihar kayan, itong mapadalagan po kayan, basado man po duman sa rekomendasyon kang Transition Committee. Sir, ano ni? Karami ni Igwa lang ko ta akong idadagdag partner. Siguro baka pwedeng haputon man kang technical working group. Ako nga ni partner kabali man ako digdi sa technical working group. Siguro isa-suggest na kung pwedeng haputon taman kung ano ang suggestion kang mga riding public as far as the terminal is concerned. Importante kay bagang mahapot taman sinda tangaring makuata man si parte ninda bilang para sakay. Saling ko tama ka tabi dyan, Nick. Siguro ma-set kitang sarong venue, sarong forum kung saan si mga patrons o kaya riding public mahaputa kung ano si mga rekomendasyon nila. Basado pala po sa listahan na pig-generate ko niya ka City Engineer's Office, by January, pupunan na po si mga dapat gibuhon dyan. Muna na November till December, mapakitang maginibo biyan dito pa man kontrolado pa ang terminal. Pero by December, magulong na po si mga dapat gibuhon dyan. Pati na siguro ang painting, ang signages, kabus na dapat po pakarayon. Sir, igwang mga nadaw kitang bareta, although this is, I don't know kung konfirmado na ini kan sa tuyang committee, kan transition committee. Siguro ko yan lang ini, hypothetical lang ano. What if po igwang sarong grupo man, sarong grupo man, na magsabing gusto mi man niya maglaag ning sarong terminal, ano po ini? Posible ba ini digi sa Logan Sudading Naga? Under existing ordinances, uga po kitang ordinance na pinagsumitir kahit sa referendum, mga 1993, or ito pong ban flotation ordinance sa establishment ng Central Business District. Haluin na po ito. Napong palang halos si termino ni then Secretary Robredo. Duman po sa ordinance na to, nakalag po duman sa wrong section. Number 1, mayong ibang loading and unloading areas kang buses, kundi sa Central Bus Terminal lang. Number 2, mayong ibang terminal para sa buses sa mini buses, kundi ang Central Bus Terminal lang. Yan pong ordinansang yan, pinasar po yan, halos 2 dekada na nakaagi. Sa kanya po, effective pa po yan, as yan may corresponding penalty clause, saro po yan. Pandua, basado po sa ordinance na yan, dapat sunodon yan kang City Hall, kaya kung sakali may mag-apply po ng terminal, sa linggo po, mayong basis to grant that terminal. Tawag po kitang existing ordinance. Either i-amend mo na sa ordinance, o siguro may magsabi sa tuyang higher authority na, oops, itao mo yan, i-grant bang permit. Pero otherwise, as of now, as things stands, di po pwede. Ini po kayo bagang mga kuya, bagay-bagay na ini, kung actually po ini sa mga ulay-ulay kan mga manlaylay man na sektor, sa mga amigo niya, ito nagkakadalog taman, may mga grupo man na kung araw nga kanya mangyari, kung ito take over nga kang syudad, mag-ibo na lang kami sa diring terminal. So, klarado yung mga tugang na under the ordinance, talaga pong Central Bus Terminal, kaya nga ni from the name itself, Central Bus Terminal. Diyan po mababa, diyan po masakay, ning pasahero, sa loob po kang Sudading Naga. Otherwise po mga tugang, pag tinugutan ta po kayan, garo ang nakukuha ko digdiyo Sir Frank, pag tinugutan ta ang saro, mayo na kitang pugol sa iba pang mag-apply. As if mga tugang, tinutugutan ta na ano po ganito sa problema maski sa Metro Manila ang traffic kung iyan po mga tugang itutugot garo kung Sudading Naga garo chaotic ang mangyayari sa transport sector just imagine maski sa insain na sana pwede kung mag-apply ng terminal maayos na kitang maiyo pero sir may kaso na ba na tanda ka po arang ta mga tugang si Sir Frank is naging executive director kang LTFRB. May kaso na ba, Sir Frank, kitang sa LTFRB na may existing Central Bus Terminal or may instances na po bang may existing Central Bus Terminal or terminal na pinag-gibang sarong LGU na kung sa may nag-a-apply man na sarong private individual for private corporation for a terminal? Ang actually baliktad, bakong kumbaga ining kasong ini si Jack Liner versus Lucena Grand Central Terminal. Garo 2008 po ini pinaluwas kang Supreme Court. Ang isa sa Lucena, ang mga terminal linda, kuyan man, araw katong kampanahon ta, nasa laog, kung saan mayong sistema.
So sabi ng LGU, maiso kami ng prangkesa para sa sarong Grand Central Terminal. As in, gabos na mga existing terminal, dapat magsara. Yan, order ka ito. Ang sabi ng Supreme Court, dahil pwedeng ipasara ang private terminal. Dapat siguro linawan anong distinction between private and public terminal. Ang private terminal po, yan si mga terminal na pagsasadiri kan sarong bus operator. Let's say, Piltranco, may sadiring terminal, private terminal yan. Pero kung sarong terminal, kadakol bus line ang nagagamit, public terminal yan. So ang private saka public, mayong relasyon duman sa may sadiri, kundi sa nagagamit. Dapat ang nagagamit, the same as may sadiri, ano. Ang iyan pong central bus terminal, that is a public terminal. Pero kung halimbawa sarong bus line X, naglagning sadiri, that's a private terminal. Ngunyan, ang sabi po ng Supreme Court, ang jackliner kaya may sadiring terminal sa Lucena. Ang sabi ng Supreme Court, dahil pwedeng ipasara ang existing terminal kan jackliner. Para lang lumipat ang buses kan jackliner duman sa central bus terminal. Ngunyan, yan pong decision yan, di po applicable igdi sa Syudad Canaga. Duman sa Lucena po, existing na si private terminal bago si central terminal. Hindi po sa Tuya, yaon ng central terminal, mayo pa po mga private terminal. Okay. So, siguro partner, malinaw duman sa ordinansa, sabi nga ni Sir Frank Subago, na ang tigsasabi sa ordinansa na mayong ibang dapat na mag-unload, unloadan ang mga bus, kundi duman sa central bus terminal. Kaya pero ini ang distinction duman sa ordinance kang Lucena sa Kasanaga. Na malino na pagkasabi sa ordinansa na mayong ibang dapat na terminal kang bus, kundi ang bus terminal, central bus terminal. Yan. Kung ang aram ta, ang ordinance Sir Frank, igong penal clause kung mga nagbabayular kaning just in case in the event lang we're looking in the future mga tugang, looking forward na in the event may mga mag-unload sa central bus terminal or mag-unload o magpasakay ng pasahero sa Logan Central Bus Terminal, may penalty yan, Sir Frank, per every violation. Ang penalty kan is 5,000 for every violation. So halimbawa, may nagsakay sarong tao sa salang lugar, iyan po may 5,000 violation. So meaning per person? Per act. Per act. Yun nakalagdaman sa ordinance. So halimbawa, kung iba po kung 40 na nag-inunload ko sa bako sa Logan Central Bus Terminal, so it's times 40. Not necessarily. Iyan pong bagay niya para mahali kumbaga, kadakol kang interpretation Para mas malinaw yan, kasugba po na yaw naman si Vice Mayor Ligacion, as in pig barasabi po ito, baka may clarificatory ordinance na i-issue pa sa yan, managod sa bagay na yan. Yan. Kung arukin partner Nick, po yan. Kung per act, sarong tao, kung mag-unload ka, sarong akya na pag-unload. That's 5,000. Kung may 40 ka, dahil ka nag-unload sa loob kang di pira yan. That's 200,000 pesos sa mga tugang ang ipi-penalty mo sa syudad. Iyan po, either it's penal, either kwen yan, either kwarta yan, fine yan, or kulong. Ang aram na po, may imprisonment clause ang ordinansa. Pero sa partner ang malinaw, ang objeto kanini kang gobyerno lokal kang Naga sa parting ini kang sa action na niyo na i-take over gara ang terminal. Iyo ang mag-implementing improvements as in mapamaray ang serbisyong tinatao kang central bus terminal sa iyang mga stakeholders. Iyan nga tabi ni Kansarong rason ko medyo naabala si bidding ta. Primero, bago mag-expire ining kontrata kan July, dahil na ibita eleksyon. Baka ma-influence na naman si decision. So sabi ni Mayor, paka-eleksyon na. Paka-eleksyon naman, may mga nagdurulog pong grupo. Yan po ang LKY kan Legazpi City. Yan po ang operator kan terminal sa Legazpi, iba pang terminal sa Luzon. Yan po ang LCC, nagpadrama ng intent. Sirima po verbally ang SM. So, ang plano po ni Mayor Gato, tamas maray mambaga ang pribadong sektor mag-isip anong design, anong amenities dapat ilaag. Halaton ta ang proposal ninda, ang formal proposal. Under the unsolicited proposal approach kan BOT law. Alagad, kahalat, mayo pong formal proposal. Then na nag-advance beyond the letter of intent. Dahil man ito pwedeng letter of intent lang. So, kato nag-decide na po na talaga, ibibid tayo o kita na lang mag-take over. Medyo short na po si panahon, big presenter sa CDC, ang nagsabi kang CDC, City Hall na lang ang mag-operate in the meantime. So, ano po kayo na nangyari? Yan. May mga texter kita, Sir Frank, saka mga message po digis sa tuyang Facebook account, sa Naga Smiles to the World, ano po, ngaya pag take
Dahil ko na po siguro basahon ng pangarang kaniyong nag-message sa Facebook ta, ano. Ano po ngaya pag nag-take over ang syudad, ang CR libre. Under existing ordinance po, libre po yan. Kasi si Kuya nga si Kagawad Miles Roque de Arroyo may proposal, nagabos na public access sa CR, Arucan Terminal, dapat ilibre. Ini Sir Frank, ang kadaklan ng mga hinarapot sa tuya kang nag-post kita sa Naga Smiles about the proposed takeover, ang primerong reklamo kan sa tuyang mga pasahero, in particular an mabatang parong kan CR kan terminal. Saka igwa pa Sir Frank, although nasimbag ni mga tugang basahon ta manggiraray, no arin po i-repaint ang terminal. January. Mga January po yan mga tugang pwede lang po kita diyan maglaog ang management po kaya may paman sa tuya because pinag-extend po yung kang syudad. Pero po pag January yan po call na yan kang City Government of Naga. Any improvement, any repair, any rehab gigibuon po sa laog kang terminal, pwede po yan direct na pong gobyerno lokal kang syudad ng Naga magibo kayan sa laog kan terminal. Siguro partner, tanan taning chance sa tuyang mga raydannyog, mga sidudano, mga pasahero. Sa sinda pwedeng magpaabot kan sa indang hapot, manungudigdi sa isyong ini. Sa sinda pwedeng magpadaraning suwestyon, asining mga bagay na ni. Ang mga feedback hali sa mga the public, pwede pong yan ipadara sa opisina ni Alcalde or through the chairman po kang Central Bus Terminal Transition Committee ki Mr. John Bungoso. Ang number po kang City Mayor's Office is 473-2240. Yes, saka po sa website kang City Hall. Uga po naman yung forum saka email address. Ang email address po is info@naga.gov.ph. Saka sa Facebook. Sa Facebook. Pwede po kamong mag-post mga tugang duman sa Naga Smiles to the World Facebook account. Direct kamo po yan tatao ki Mayor Jan Bongat. Saka duman garo partner sa hotline, sa text line ta. Sa text line. Tangaring mas wider ang access. Pwede ka mag-text duman sa ang Nagangunyan text hotline na 0928-866-8220. As in, i-assure ta na makakaabot duman sa technical working group. Hali po sa 0929-1079-621. Dadagdagan po ba ang floor ng terminal? Sa ngunyan sa lingko, since entry man lang po ang pagkapot kang city, baka i-maintain ta naman si existing facilities, existing structure. Unless may major need talaga dapat bagoon. Although ni Sir Frank, kuya niya ning garo obserbasyon, hali po 09063806-771, bako pong strategic ang terminal dyan sa CBD. Dahil pagluwas kang bus dyan sa Pure Gold, nagkakausa ng traffic, daiman iintindi kan pulis, saka ang angle kan siguro si Rikudo. Sa linggo, tama yan, observation na yan. Ako, nata-traffic man dyan. Baka pag-adalan ta. Pero yan outside the terminal na yan. Sa traffic management, pati sa engineering. Yan. Yan. Po, yun pala si kadugtong tantinam po pagliko, dahil man akba sa mga bus na darakula. Yan. Yan po si obserbasyon kasatuyan texter. Okay. Di ba Sir Frank, siguro, ma-entertain kita kuya na lang po, mga last two question, kasi po, inabutan na kita mga tugang oras. Ang kapot po, di ko lang po kayo binabasa mga tugang ang pangaran, kang mga nagpo-post sa Facebook, Ang hapot lang po yung Sir Frank, kan sa tuyang, saro sa fan kang Naga Smiles to the World. Ano po ang terminal? Kaya bang i-assure kang syudad na malinig sa kamayo ng mga street children na nagbabasay-basay sa laog kang terminal? Sa linggo po, sarang obligasyon niyan kang, kung isa man pong grupo sa sito lang mamanar kaya, na i-maintain po talaga si order saka si safety ng mga pasahero. Sarungani po nagluwas naman na suggestion ka mga stallholder na may kakanan, na kung pwede nang enclose itong kakanan. Sabi ninda, kung minsan nga ginigibong tambayan, dahil man nagkakarakan sa muya, pero paano sila may isa may. Yan mga bagay-bagay na pag-aadalan ta, katamang-tama nigda ang Public Safety Office, sharing man ang PNP kung kinakaipuhan. Hali po sa 0916-4295-188. Expire na po ba ang kontrata ni Mendoza sa terminal? Nag-expire sa kang July, extended until December. So as of now, active pa ang kontrata niya. Yeah. And last,
obserbasyon po gyari ini Sir Frank bako na po bagyan terminal, manukan. Totoo yan, may mga manok po nakagagod dyan, pati po yan, mahali po yan. Pati sa mga activities na daiman po tugma sa terminal, lilinigon ta po yan. Ulo ako Sir Frank, ini personal observation, sa terminal ba allowed ang mga inuman? Pero ordinance again, day po. In fact, may prohibition pa sa pagtinda ning inumon. Iniwasan ta dyan na si mga driver makainuman. Minaling bakit duman inuman sa terminal. Yung pangarang kang ang pangarang pati kang kakanan o kang establishmento inuman sa terminal. Siguro may yung mga tugang mga yan, mga bagay na yan will be taken by the transition committee. Taaran to mga tugang, ang transition committee po pala for the information of everybody. Ang chairman po kayong mga tugang si Sir Jun Mongoso, si City Administrator na nagpo-complian yung niyan. Ang co-chairperson mga tugang, ang chairperson kan Public Utilities Committee, si Konsihala Miles Sakid Arroyo. Ang mga miyembro po iyo ang chairman kan Naga City People's Council at ang ari pong kitang private sector observer and member. Si Ma'am Helen Rosales and si Treasurer Mr. Wilfredo Pirillas kan CPDO. Si Mr. Frank Mendoza kang City Budget Office. And of course, para po ma-maintain ang kalinigan, mahiling ang kalinigan, ang Solid Waste Management Office, Engineer Joel Martin. Miyembro man po si Sir Lito Del Rosario kan Public Safety Office, asin si Engineer Palmiano, ang City Engineer kan Ciudad Ninaga. Ikaw po din yung technical working group pa, hali man po ni sa mga manlain-lain na opisina. Ang sa po nga ning partner digli na si partner Nick Motos Iuman, saro sa members kang technical working group. Unless Sir Frank, igwa ka pang mga pahabol na kuyan. Antes po kita magpaaram dito sa programa. Saro na lang Len, ini man ang connection sa terminal. Kawali ko kaso ugma si Lito. Basado po hindi duman sa instruction ni Mayor na kung may mag-aging galing Haling Tacloban o Leyte, tatantang asistensya. Ang grupo po ni Lito, ito po mga volunteer nurses, ready po yan na mag-assister kung sakaling igwa. So ini po pangapunan sa mga taga-Naga na kung may mahiling po kamong grupo na nag-aagi sa syudad na nangangay po ng asistensya, mag-apod po kamo sa hotline 472-3000. Tama-responder po tulos ang gobyerno lokal. Araw po kang sabi sa bagong matong siring man po kami man sa mong opisina, ang Public Information Office, bubugtak naman mga tugang at siya na hapon, so mga mga directional signs, kung pasahin po maduman ang sa tuya pong mga Typhoon Yolanda victims, tangarig pong mataawanan ni magkakanig kong asistensya ng gobyerno lokal, medikal, pagkakan, pagpahingalo, dyan po sa may Jesse M. Robredo Coliseum. Bueno po mga tugang, inabutan na po kita kan sa tuyong oras, sige sa programang Anagang Unyan. Kaya po sa ngaran po ni Alcalde Jan Bongat, ni Vice Mayor Nelson Ligacion, kanbilog na sangguniang panglusot ng Syudad ng Naga, sa muya pong pagpadyos mabalos, sa sino pong pagkantabay dito sa programang Anagang Unyan. Antes po kita magpaaram, araw po ang sabi ta, may pinagtawanan po kitang kagurangnan nin pagkakataon magtabang, sa mga katugangan niya ito na nga ipo. Ini po ang panahon na kayo po ang kita magkasaro para po duman sa mga katugangan niya ito. Bako lang po sa Leyte, pati itong nangyari sa Bohol. Halos po sunod-sunod mga tugang nangyaring kalamidad sa Pilipinas. Sabi nga ni Kian, ang rason kaya pinag-spare kita ng kagurangnan para tabangan sa mga tinamaan. Kaya po pagtarabang-tabangan ta po ini, sabi nga ni Kian, maski makulog na sa bulsa, sige-sige yun ta lang. Kung sa totoo nagtama, mayo pong serbi ang kwarta niya ito ngunyan. Sa nagboronos ng iba dyan niya itong mga katugangan. Baka pwedeng masi kadikit, makahiras. Kaya baga kita partner sa City Hall, din na kita mga party. Yan, baka din na kita talagang din na pa kita mga party, Okay. So, bueno mga tugang, mabalos po sa pagantabay, dito sa programa ng Anagang Unyan. Salamat po kay Sir Frank Mendoza sa pag-iwa po sa tuya, dito sa programa ng Anagang Unyan. Ini po si Allen Rayondanga. Ako nga po si Karamay Nick Motos Jr. Salamat po sa inyong gabo sa paginanyog, asin hanggang sa susunod na Sabado sa programa ang Anagang Unyan.